The teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim with every name
delight in the Lord for His goodness. Let us proclaim, lift up His name, delight in the Lord for His goodness. Let us proclaim, lift up His name, delight in the Lord for His goodness. And He's Magpupuri ako sa iyo, Panginoon. Ako ay aawit habang may awitin. May problema o wala, patuloy pa rin. Itataas ang banal na ngalan mo. Magpupuri ako sa iyo, Panginoon. Ako ay aawit habang may awitin. May problema o wala, patuloy pa rin. Itataas ang banal na ngalan mo. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y laging sapat. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y sobra-sobra. Buhay mo'y ibinigay, ano pang mahihiling? Purihin ang Panginoong Jesus. Humingi ka at ikaw ay bibigyan. Kumatok ka at ikaw ay bubuksan. Hanapin mo at iyong masusumpungan. Magpupuri ako sa iyo, Panginoon. Ako ay aawit habang may awitin. May problema o wala, patuloy pa rin. Itataas ang banal na ngalan mo. Di ka nagkukulang, biyaya mo'y laging sapat. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y sobra-sobra. Buhay mo'y ibinigay, ano pang mahihiling? Purihin ang Panginoong Jesus. Humingi ka at ikaw ay bibigyan. Kumatok ka at ikaw ay bubuksan. Hanapin mo at iyong masusumpungan. Hindi ka nagkukulang,
Good morning, morning, Jesus. Jesus. Good morning sa inyong lahat. Magandang umaga sa lahat. Thank you, thank you. Nakita-kita ulit tayo. Sa lahat po ng mga kapatiran sa buong Pilipinas, sa North, sa East, sa West, sa South, at sa ibang bansa. Special mention po doon sa nag-arrange po ng hair and makeup ni Sister Cora. Thank you, Lord. At saka aming suot ngayon, glory to God, ibalik sa iyo ni Lord ang pagpapalang ibinigay mo sa amin. So, teka, tayo mapapalayo sa kaseryosohan ng lesson. Patuloy po tayo doon sa huling bahagi noong the first commandment. Of course, ito sa Exodus 20 ulit, 1 to 3, yan ang first commandment. But before anything else, tayo po mana'y manalangin para ang Holy Spirit ang siyang maghari sa atin. O aming Diyos, tunay nga po na ikaw ay dakila, kaya mo kay aming papurihan, pasalamatan ng walang humpay. Mula pa kaninang umaga, mula pa po kagabi, ang iyo pong pagkalinga sa amin ay aming damandama. At ito nga po kami, muli ay pinagkatiwalaan mo ng oras, ng pagkakataon, na maging iyong steward sa buhay, sa pagsasalaysay na iyong banal na kautusan. Sa pangalan po ni Jesus, yung pong aming mga nagawang pagkakamali, pagkakasala, lalo po yung aming, yung aming disposition, na tunay nga po na kami po ay nakakalimot na kayo nga po pala ang nag-iisang Diyos. Kaya po Ama, sa araw na ito, basbasan po kami lahat mula sa pagbabasa hanggang sa pagninilay-nilay, reading between the lines, at sa paghihimay ng iyong salita. Wala po kami makaangkin sa inyo pong kapangyarihan. Amin pong hinihiling na lahat lalabas sa aming bibig ay mayroong blessing sa iyo. And then Lord, sa pangalan ni Jesus, all for your glory. Amen. 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 Magandang umaga, Sister Cora. Good morning. Good morning. Hallelujah. So, yun muna ang ating memory verse for the week, no? Memory verse of the week. Sa Colossians 3:3, New King James Version, ang sabi dito ay, for you died and your life is hidden with Christ in God. For you died and your life is hidden with Christ in God. Sa Tagalog naman, sister? At sa Tagalog naman, sapagkat kayo'y namatay na at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Amen. Colossians 3, verse 3. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So, tuloy na po tayo mga kapatid sa ating pag-aaral. At ito nga po ay hango doon sa ating 10 Commandments. Ang sabi natin ay the 10 Commandments yesterday, today, and tomorrow. And today, just like a portion ng sa ating last Tuesday, nag-focus na po tayo doon sa unang commandment na nakikita po natin na ito yung first commandment and this is the most broken commandment. So, it is taken from Isaiah sa ating Exodus 20, verse 1 to 3. Ang sabi dito ay ganito, ang lahat ng ito ay sinabi ng Diyos, ako si Yahweh ang iyong Diyos, na naglabas sa iyo sa Ehipto at nagpalaya sa iyo mula sa pagkalipin. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. At ang katuwang po nito na text verse ay hango po doon sa Philippians 2:8-11. Ito ang katugunan ng lahat ng kanyang nais ay magaganap. Dahil dito siya'y lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus, ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. At ang lahat ay magpapahayag na Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluhati ng Diyos Ama. Amen. Merong pag-alinlangan kasi ang pagbabiolate dito sa first commandment ay tunay na kumbaga sa istorya ng buhay natin sa Diyos. Mula noon hanggang ngayon ay patuloy na nababiolate po natin. So, meron bang pag-asa? Meron bang pag-asa na maganap itong kanyang kalooban? So, ang tugon po doon, meron. Si Kristo lamang ang ating kailangan. Kaya po, siguro marapat na awitin natin, no? Yung awiting tulad ng ulan.
magaganap ang kanyang salita. Tulad ng ulan at hamon, pagdampi sa lupa, ito ay nagiging pandilig. Kung ikaw ay magtatanim, ikaw ay may aanihin, pagpapalay iyong makakamit. Ganyan din ang iyong mga salita, magaganap nito ang lahat mong nasa. Mawawala ang langit at lupa, ngunit ang salita mo'y mananatili. Pangako mo'y natutupad sa buhay ko. Dakila ka, Jesus, sa iyong katapatan. Thank you, Lord. Mula po sa awiting yan, ay meron pong katiyakan ng lahat niyang kanyang sinabi, lalo po doon sa unang utos niya, ay magaganap. Kung hindi ngayon, tiyak po ay magaganap bago matapos ang panahong ito. At si Kristo lamang po ang ating maasahan. Thank you, Father. So, ito nga po tayo, yung ating first commandment, ay ating bibigyan ng diin doon sa puntos na papano ang bukas, ito nga ba'y magaganap. At salamat po sa ating mga naunang lessons sa COMPI, yung pong mga personal naming experience at insight, at sa mga pinagkatiwalaan po ni Lord ng mga lessons sa internet, tulad po na Ray Fowler, ni na Derek Parfan, si Brian Bill, si Pastor Scott Harris. Napakadami po at ako po ay tuwan-tuwa. Salamat, hindi nalilito. So, glory to God. Hallelujah, hallelujah. Yung konting ano lamang po, konting review lang tayo, sister, para tayo ay lead sa process. Meron general observation sa Ten Commandments, tulad po ng naulit na natin ng unang pag-aaral natin. Ang una rito ay, ang tawag ng iba dito ay the Big Ten. This Big Ten or the Ten Commandment is actually an absolute command. Absolute. Hindi ito yung if, then, para bagang doon sa utos number 5. Igala mo yung ama at ina. Walang nakalagay doon kung siya mabait, kung siya mabuti. Ganito rin dito sa first commandment. Wala kang sasambuhin kundi ang Diyos. Wala doon sinasabi na maliban na lamang. Walang if, walang but, walang then. So it is an absolute command. So kung i-compare natin sa buhay ng tao, ang ama, gano'n man kahigpit yan, pagka nagsabi ng utos sa anak na ikaw ay kumain ng gulay, pero pagkatapos nang sasabihin naman ay, at pag hindi ka kumain, yon, meron agad na pag hindi ka kumain. Pero kay Lord, kumain ka ng gulay. Yon, tapos na yon. So, kain. Glory to God. Itong Big Ten na ito po ay directed to the individual rather than the group.
Daw yung kwento sa history nito, in the past, ito'y sinabi ni Lord sa more than 1 million, 1.5 million pa na Israelita, sabi ang audience niya doon. Pero ang pagkakasabi ay, ikaw, you shall not. This is you. So very individual. It is not plural but singular in nature. So pati ngayon, bawat isa po sa atin, ang ating lesson ito ay para sa bawat isa, bagamat yung a group of many will compose a church. Kaya bawat isa sa atin ay pinagsasabihan ito. Nag-i-emphasize ito, the personal and individual nature of that command. Ang pangatlo, they were spoken and written directly by God. Kumpara doon sa iba niyang kalooban, iba niyang mga utos, ito pong 10 Commandments na ito ay talagang naiba sapagkat this was first spoken, this is an spoken revelation. Ito'y sinabi ng Diyos, narinig ang boses, audible voice of the Lord by the millions of people. Pagkatapos, ito yung tinatawag na written revelation kasi mismong ang kamay ng Diyos ang nagsulat dito at alam natin doon sa 2 pirasong bato. Napaka-personal, spoken and written directly by God. Walang other scripture na involve ang utos ng Diyos na itong dalawang ito ay combined. Meron dyan na sinasabi na inspired by the Holy Spirit. But it's not written by the Holy Spirit. It's the author yung sa ating book of ating Bible. All of them are inspired by the Holy Spirit, pero hindi ito sinulat ng Holy Spirit. Ang sumulat ay mga propeta, sina Pablo, sina Pedro, lahat po sila. So naiba ang 10 Commandments. Another thing, some groups number the 10 Commandments in different ways. So napapansin po natin, halimbawa, ang mga Hudyo count the opening statement as a commandment and combine some others. Yun ang Hudyo naman. Ang ating laging napupuna ay doon sa Roman Catholic. Nagkakataon naman na yung Lutheran churches combine the first two and split yung the last. Combine the first two. I am your God alone. Sambahin mo ko, tapos doon sa image created by men, pinag-combine na nila yon, at doon sa Ludo, yung do not covet, ay pinag-split naman nila. So, it doesn't matter how you number them. Just make sure you don't leave any out. Basta ang meaning ng buong 10 Commandments, kung kayo nalilitot, gusto mong detalye, puntahan mo na yung Exodus 20, 1-17, at isa-isahin mo yon. Even yung pagkakasabi ni Lord, nung siya tanungin, sister, isang guro, alin po, guro, ang pinakamahalaga? Anong sabi niya, sister? Magiging dalawa na yun. Ang pinakamahalaga, ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat. Higit sa lahat. At ang pangalawa, ibigin mo yung kapwa gaya ng pag-ibig pag-ibig mo sa iyong sarili. Yun. Just the same. Ibigin mo ang Diyos ng lalo sa lahat, ng buong puso, buong pag-isip, buong lakas. Pero kinakailangan din na kahit sinabi niyang yan, mag-repair tayo doon sa 1-4. Kasi meron nagtatanong, paano ko ibigin ang Diyos? Ay di ibigin mo siya, sambahin mo siya. Huwag kang sasamba sa, huwag mong gagamitin ang pangalan ng Diyos, mangiling ka kung Sabat. Dinitalye pa rin yan. Babalik at babalikan pa rin. Ito naman sa pag-ibig mo sa iyong kapwa, tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili, yun ang Commandment 5 hanggang doon sa 10. Inuna dito ang honoring our parents. And then tapos that, so do not covet. So andun pa rin siya, hindi pwedeng maalis. At sabi nga ni Lord ay, ako'y nagpunta dito, hindi upang pawalang bisa ang mga batas, kundi upang ito'y isa katuparan. So napakahalaga, napakahalaga. Another thing na pwede po nating kuhanan ng information at importante rin, si Kalimitay tanong, salamat sa mga references natin. The 10 Commandments, ang tawag dito is the 2 tablets of the law. Kasi nga, sa pirasong bato siya isinulat. It refers to the fact that God wrote the original 10 Commandments on 2 different tablets of stone. Doon sa Exodus 32:19, when Moses approached the camp and saw that the calf and the dancing, his anger burned and he threw the tablets out of his hand, breaking them to pieces at the foot of the mountain. So, yari na yung unang 2 tablets. Si Lord ang sumulat at ito na, daladalan na. Kaya lamang na magtagal siya sa bundok, nang siya bumba, pinababa ni Lord, nakakaingay, sinasamba na ngayon yung gintong calf
yung kanyang inukit o minold at doon puot na puot ng Diyos kasi adultery na naman yon, idolatry. So, because of that, si Moises, as usual, di nagalit, nabasag, nadurog. Pero, sa Exodus 34:28, si Moses, kasama ni Lord, 40 days and 40 nights pala yun, nandun sa bundok uli. Pagkatapos, inorderan siya uli ni Lord na magawa uli ng sets of tablets. Yun naman. So, ang sabi dito so he has there with the Lord 40 days and 40 nights, he did not eat bread or drink water. And he wrote on the tablets the words of the covenant, the 10 commandments. It is sometimes confusing to many. Pero kung mako-confuse, wag na lang. Kasi dito, pinakikita halos na si Moses ang naghanda ng 2 tablet, si Moses na rin ang naglilok for 40 days, within that 40 days period of fasting. Si Lord lang siguro nga makakagawa noon. Ano pa ang tungkol sa tablet na ito? Ano ba mga nakasulat? Bakit ginawan 2? Ang sabi nung ibang nag-aaral, doon daw sa una, yung 1-4 for the God, at doon sa pangalawa, yung 5-10 para sa pag-ibig natin sa kapwa. Meron naman nagsasabi na ano daw ito, yung ginawa ni Moses na pahuli ay 1-10 yung isa, 1-10 na rin yung isa. Kasi daw, nung last Tuesday, napag-aral natin ang tungkol doon sa paggagawa ng mga ganitong covenant, treaties. Merong isa sa nagbibigay ng order, ng command, ay siya na may doon sa recipient. So, tigisa daw yan. And as a matter of reference, ito daw 2 ito, ang isang inilagay doon sa covenant ark. Kasi basag na nga yung original. Pagkatapos, ano nga ba nakalagay pa doon sa covenant ark? Yung basto ni Aaron. Yung basto ni Aaron. At saka yung manang natira. Nagtira sila ng manna from heaven sa isang urn na ganoon. At yun na consider niyang the presence of the Lord. Kaya buong galang nila itong sinasamba at paniniwala ang makapangyarihan. So those are the mga sabi natin ay trivia. At ang mas importante, let's go now to the focus on the first commandment, yesterday, today, and tomorrow. If we are focused on keeping this command, may problemang sinasabi si John Calvin. Ang sabi niya, the human heart is an idol factory. There have always been many gods vying for our attention and allegiance. Here are some gods from the temple na silabingan of the past which are still bowed down today. Sabi niya, ito daw pusong ito ay idol factory. At kung ano daw noong nagdaan, ay siya pa rin sinasamba ngayon. Halimbawa daw, generally speaking, isa sa ina-idolize natin ay ang power. Sa history, sa past, ang the god Baal represented power but was put in his place by Elijah on top of the Mount Carmel. Ito yung power, Baal. So, ina-idol ito ng marami hanggang sa ngayon. Another thing is pleasure. Ito naman sa Old Testament ay pwedeng i-represent nung idol na ang tawag ay si Astaroth. A-S-H-T-A-R-O-T-H. It is worshiping through all sorts of sexual immorality. Pleasure is like drug. It often requires more to get the same effect. This God is still bowed down to today through pornography and sex outside of biblical marriage. So it is the pleasure. Number 3 is prosperity. Sa prosperity naman, the Syrian deity called Mammon was all about material and money. Someone referred to this God as the gift of grab. I want this one. That is mine, that is mine. Praise the Lord. So, ang pang-apat, yung pragmatism. Dito naman sa Old Testament, inirepresent noong idol na tinatawag na si Molech. M-O-L-E-C-H, Molech o Molich. This is a worship to sacrifice their children by throwing them into the fire. When you count the baby sacrifice to the idol of abortion, not only in America, but all over the world, including our country, and add into those who are abused and neglected, it's obvious Molech is alive and well today. So it is pragmatism. Number 5 is play, yung mga games.
Sa Old Testament, the Greek god Hermes represented athletic prowess and sports, and Nike was the goddess of victory. Many in our culture today are worshiping at the shrine of sports. In fact, that's why some families, kahit nung may COVID o hanggang ngayon, kahit pa before that, marami ay hindi makabuo ng pamilyang umaattend sa fellowship, sa misa, dahil ang ama o yung ina ay naroon sa pag-attend sa golf course, halimbawa, mga sports na tulad niyan. So, this is part of ang nangyayari na ay they worshiping the pleasure of that game. Nike pala ay kasama doon sa old name. Pero positively, sino nakasuot ng Nike? O, si Minister Ali. Huwag mag-alala, ayan ay kinuhanan lamang sa meaning na it means victory. Yung sweep, napakabilis pala niyan. Thank you, Lord. So, over and above, alam natin na yung sex, yung state, science, society, yung pa rin ang dinidiyos ng marami. So, mga kapatid, hindi ito bago. None of this is new. Sa Ecclesiastes 1:9, mga ngaral 1:9, ang naganap noon ay nangyayari rin ngayon. Ang mga nagawa noon ay nagagawa rin ngayon. Walang bagong pangyayari sa mundong ito. Walang bagong pangyayari. Kaya noong past, today, and tomorrow, it will be the same. Iba't iba lamang ang degree, iba't iba lamang ang category na nagagamit. So, ano ang masasabi natin dito? Hindi na ito surpresa to discover na kayo, ako, that the first and the greatest commandment is also the first to be broken. Whether we know it or not, we are every now and then breaking the first commandment. Not only that, each time na ating mababali yung all of the commandments, 10 of them, ay ang ating hindi kinikilala doon ay ang Diyos na nagbigay niyan. Including yung paggalang sa magulang, including yung covetousness. Pag yan ay na-violate natin, hindi lamang i-violate natin ito at na-harm yung ating kapwa na ginawan mo nito, kundi it is a declaration that your God is not our God, the God in the Bible. Siya kasi ang nag-utos nito eh. Kaya ito'y napakahalaga na dapat nating alalahanin. Hindi ko lagi ko naalaala yung si David, yung kanyang naging kasalanan kay Bathsheba. Ang sinabi ni Lord tanging sa iyo lamang, Lord, ako nagkasala. Tanging sa iyo lamang. Yun ang kanyang uri ng paghingi ng kapatawaran. Kasi lahat ng kasalanan, ginawa natin kay Lord. At ang laging napasok sa aking isip at sino man tao na maapektuhan nito ay naging collateral lang. Nandyan lang siya. Nagkasala ko sa iyo, napagalitan kita, o nagkameron ako ng mataas na tono. Ang pinagkasalahan ko ay ang Diyos. Ikaw ay collateral damage. Collateral. Hindi naman. Importante ka. Kaya ikaw inilagay dyan para maipalala mo sa akin, hoy, mali ang ginagawa mo. Ako ba'y nagkamali nga pala dyan? Malimit. May share ko lang mga kapatid. May share ko lang. Nakakaya nga sharing ito because Okay lang, senior ka naman. Yan na, senior. Ay, senior, mga kapatid, yung senior na yan, na ulit ko na sa marami, huwag niyong palaging ididiin na, ano ba naman kayo? Daddy, dapat ito pinapatay mo na. Bakit naiwanan mo naman itong bukas? Dapat ito, mga kapatid, mga anak, mga asawa, aking paalala sa inyo, kung sa palagay nyo napapalimit na inyong tatay, inyong lolo, na ginagawa yun, it's your obligation. Saluhin na nyo sila doon. Huwag nyo ididiin na. May lusot. Ha? May lusot ka. Hindi. Hindi Pero protection. pag malimit, mali din, di ba? Hindi nga. Makinig muna. Oo, makinig muna ha. Ang sinasabi ko lamang, ito. Pastor, kami medyo tatalunin ka namin ngayon dito. Ganito to. Ang ibig ko lang sabihin, ikaw ang may isip. Bantayan mo yan. Pagka laging idilin mo sa kanya, hindi mo sinambot yung kanyang pagkakamil. Of course, not tolerating to the extent. Sige po, dalhin pa niya. Madidiin. Masisisi niya kanyang sarili. So yung mga puntos na dementia, it's not only natural because you're aging, but the fact that, pagka at that age,
Saan masabi sa Psalms 90, verse 11? At sa pagitan niyan ay dos at hapis. Bahagi noon yung mga nakapaligid sa iyo. Kaya listen public, listen children, and wife, listen wife kasi Baka mawala tayo sa topic. kasama yan darling, kasama yon. So, alalayan nyo. Alalayan nyo. Huwag niyong pagdidiinan na mali ka tatay. Ay naku, maniwala kayo. Pag hindi nyo ginawa yan, magiging early ang development ng inyong kinatatakutan. At pagka yan nariyan niya, diyan niya maisip na baka hindi ka makabalik na honor your parents. May inis ka eh, todo na yun eh. Amen, ano? Okay. Amen. Okay, closing prayer. Thank you, Lord. So yun po ay nasabi lamang dahil nga po talagang ang kasalanan ay didikit at didikit sa atin. So, yan ay lumalabas whenever we exchange the glory of the immortal God for anything in the created order. Yun ang Romans 1:23. Tinirekunan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na walang kamatayan at nang sinamba nila ay mga larawan ng mga taong may kamatayan, ng mga ibon na mga hayop na lumalakad at ng mga hayop na gumagapang. Please take note of this. Yung the higher position, something occupies in the scale of divine blessing, the more subtle the temptation to worship it. For example, Lucas 14:26. Si Jesus, pinaka-diin-din niya ang ganitong pagsasabi. If any man does not hate his own father and mother and wife and children and brothers and sister, yes, even his own life, he cannot be my disciple. Yung pinagkuhanan natin dito, kanyang na-capture yung 7 end. The 7 end, yung 6-fold end. Ang ibig sabihin daw nito ito eh, hindi po pwede na, okay, na-accomplish mo yung 3, pero yung 4 na violate mo. Hindi po pwede. At tulad ng ating sinabi noon, yung number 2 mo na sinasabi, God is first, yung number 2 mo ay lagi nang yan ay nakasingit na, kung ayaw ni God mo, ako. Parang ganoon, mapapaltan agad siya. So yun na kapatid ang ating sinasabi dito. So, mga kapatid, anong solusyon? Anong solusyon? Sa Bible, sa Old Testament, may isang eksena. Ito yung eksena doon sa 1 Samuel 5:1-4. 1 Samuel 5:1-4. Ang sabi doon, mula sa Ebenezer, ang kaban ng Diyos ay dinala ng mga Pelistio sa Asdod. Ipinasok nila ito sa templo ng kanilang Diyos na si Dagon at inilagay sa tabi nito. Kinaumagahan, nakita ng mga taga-Asdod na nakasubsob ang ribulto ni Dagon sa harap ng kaban ng tipan ni Yahweh. Kaya binuhat nila ito at ibinalik sa dating lugar. Nang magbalik sila kinabukasan, nakita nilang nakasusob na naman si Dagon sa harap ng kaban ng tipan. Ang ulo at ang mga kamay nito ay putol-putol at nagkalat na sa may pintuan. Walang natirang buo doon. Isang kwento ng may katotohanan regarding doon sa created image. Dagon, estatwa, the covenant ark na patabi doon. Nang ipinasok daw doon, kinabukasan, nasira ang mga ribultong naroon. Mga kapatid, ang ibig lang sabihin nito ay kapag ipagkatiwala lang natin sa Diyos, ang lahat ng mga Diyos-Diyosan na ating kalimitan ay siyang pinupuntahan at ang Diyos na ang bahala. Ang Diyos na ang bahala na i-ismas niya to. Talagang ito dudurugin niya hanggang sa wala na itong buhay. So, ang problema naman ay yung altar na yan, sabi nga ay, allow God to smash your gods. When you do, Dagon will be destroyed. It represents Baal, the power, at sino pa? Astaroth will be annihilated. Mammon, money, treasure, will be mangled. Molech will be no more. Zeus and Hermes will be gone. And finally, even your altar to yourself will be smashed. Kasama palagi ang sarili na ito, ina-adore mo rin eh. Ina-idolize mo rin eh. Ang nakakalungkot, tulad din noong nangyari doon sa kwento sa 1 Samuel, ang kwento ay, ang inalis iyong covenant box, parang tayo. Ang inalis actually natin, whether intentional or what, inalis natin yung ating Diyos.
Excuse mo na, Lord. Ito muna kasi kailangan. So, yun ang nagiging problema. Ang sabi ni Jen Wilken, the children of Yahweh today are not so different from the children of Yahweh then. Kung ano tayo ngayon, ganun din ang nakaraan, at ito ay madadala hanggat walang ibibigay na Kristo ang sosolve sa problemang ito. Like Israel, we affirm that there are no other gods verbally, intellectually, but not practically. Practically, we live as polytheists. Politician, marami tayong Diyos sa practice natin. Bagamat sinasabi, ikaw lamang Diyos, ikaw lamang Diyos, ikaw lamang Diyos. Pero ang dami, paglabas mo na, ang dami mo nang dinidiyos. Thank you, Lord. So, this kind of situation, paulit-ulit, kung ikaw ay hindi babad sa pangako ng Diyos, masisiraan ka ng loob. So, what's the use of studying the first commandment? Ayan pala naman, dire-diretso natin yan. Kahapon yung ating pag-aaral tungkol sa kasalanan, ito nakakalungkot, kalimitay willful sin na. Malinaw na malinaw sa iyo na wala kang sasambahin kundi ang Diyos. Pero katulad ni Haring Solomon, yan ay talagang ang dikit kay Lord ay ganun. Ang pagmamahal ng Diyos sa kanya ay ganun dahil sa kanyang amang si David. Sa kanya ipagkatiwala lahat. Ang problema, sa dami ng kanyang naging asawa, na halos bawat isa ay may daladalang kanyang Diyos. As a matter of fact, ano ba nangyari? Hundreds of temple. Ipinag-built niya ang gods ng kanyang asawa. Pero nag-iisa yung temple niya, ang lungkot. Halos walang pumupunta sa temple niya upang sumamba sa tunay na Diyos. The unknown God. Pati sa Athens nangyari yan Unknown God. Kaya yun ang ating pagpipilitan na pag-aralan nga ngayon. So, paano ba ang future? Ang bukas, ang pag-asa bang mangyari ang katuparan ng first commandment ay matutuloy? Si Kristo lamang ang ating kaligtasan. Wala nang iba. At sabi nga niya sa Philippians 2:8-11, brother, sige, pamaya na. Pamaya na yun. Sige. At ito na nga, sa Philippians 2:8-11, ito ang pangako ni Lord sa atin May kalutasan yan. Sige. Every knee shall bend. Shall bend. Every tongue confess that Jesus Christ is Lord. You alone are holy. All nations will come and worship before you, my God. For you are righteous, my Lord. You are worthy of praise. You are worthy. You are worthy. You are worthy, Lord Jesus. Exalt your name. We exalt your name. We exalt your name, Lord Jesus. Lord Jesus. Thank you, Lord. May lesson po, Sister Cora, regarding that. Sister Cora, thank you, Lord. Thank you, Lord. Muli, ating basahin yung ating Exodus 23. Sabi dito, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. And also, yung Philippians 2, verse 8-11, para sa tugon sa katanungang, mangyayari kaya ito sa mundo nating ito? Therefore, God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee shall bow, in heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Amen. Thank you, Lord. So, sa first commandment nga, tulad ng sinabi ni Pastor, yung pinag-aralan natin na yesterday, today, and tomorrow,
sa mga unang nabanggit tungkol sa first commandment, yung yesterday, even today, para bang biglang wala nang pag-asang matutupad pa kaya itong sinasabi nating siya lamang ang tanging sasambahan Diyos na ito, na tao. Hanggang sa pinadala niya si Jesus, pero yun pa rin, hindi lamang sa hindi pinaniniwalaan, kundi pinatay pa sa pamamagitan ng pagpatay sa kanya sa krus. Salamat, hindi doon nagtapos ang gospel. God did not leave Jesus in the grave, but raised him from the dead and exalted him to the highest place. At ito ang buod ng Philippians 2 verse 9 to 11. Ang senaryo sa Philippians 2, 9 to 11 is set in the heavenly realm, where all the beings in heaven are gathered before the throne of God. The scene is majestic and awe-inspiring with a radiant light illuminating the surroundings. The atmosphere is filled with a sense of reverence and worship as all the heavenly beings are in the presence of the Almighty. At sa eksenang ito, makikita natin si Jesus Christ being exalted above all others, with every knee bowing and every tongue confessing that He is Lord to the glory of God the Father. The angels, the archangels, and all the heavenly hosts are present, acknowledging the supreme authority and sovereignty of Jesus. Higit sa lahat, this occasion is the culmination of the redemptive work of Christ on earth, where He humbled Himself even to the point of death on the cross and is now exalted to the highest place in heaven. At ito pa rin ang larawan ng kasagutan sa tanong na maganap pa kaya ang unang utos ng Diyos na siya lamang ang sasambahin? Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Ang sagot ay yes, because that is the will of God on earth as it is in heaven. Sooner or later, even knee shall bow, every knee confess, every tongue confess that Jesus Christ is Lord, for the glory of God. Amen. Jesus Christ, our exalted King. Many people tend to view Jesus to still be the meek and mild servant who will not break a reed or crush a smoldering wick sa Matthew 12:20. Hindi niya puputulin ang tambong marupok, hindi niya papatayin ang ilawang umaandap hanggang katarong ay hindi nagtatagumpay ng ganap. Pero merong another side of Jesus and we meet Him in Philippians 2, 9 to 11. Jesus is our exalted Lord and King. Exalted, ibig sabihin itaas, itinaas, means elevated to a very prominent position. It refers to a person who is reverent, respected, or admired for their qualities or achievements. Itinaas sa pinakamataas na antas na nararapat lamang sa isang Diyos o Hari at Panginoon nating lahat. And what are the reason for His exaltation? Sa Pilipos 2, 6-9, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitiwan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. So ang salitang dahil dito, sa English ay therefore, sa simula ng verse 9, gives us the reason that Jesus is exalted by pointing us back to the previous verses, yung verses 6 and 7, that describe the depth of Jesus' humility and obedience. God will exalt those who have those qualities. Humility is necessary because God resists the proud, but He gives grace to the humble
and will exalt them at the proper time. Yan ang sinasabi sa 1 Peter 5 to 6. God opposes the proud, but shows favor to the humble. Humble yourselves, therefore, under God's mighty hand, that He may lift up in due time. Please take note that obedience is necessary because God will correct and chastise those that belong to Him that are disobedient. Sa Hebrews 13. Pero those that are not God's adopted children will experience His wrath and judgment, yung puot at kaparusahan upon them for their disobedience. Doon sa 2 Thessalonica 1. Jesus was willing to endure the suffering and shame of the cross because He knew that on the other side of it was His return to the glory He had with the Father prior to His incarnation. So sa John 17:5, kaya Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon sa iyong harapan ang kaluwalhatiang taglay ko sa piling mo bago pa likhain ang sanlibutan. Also the word highly exalted, sa Grego, ang tawag dito ay Operuyaw, U-P-E-R-U-Y-O-W, a compound word that combines above with to raise up, kaya highly exalted. It can be used literally parang doon sa John 3:14 at kung paanong itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang, gayon din namang kailangang itaas ang anak ng tao. When used figuratively, tulad ng paggamit sa ating text ngayon, it means to make great, to raise to dignity and honor. Ito'y direct contrast to the lowliness Jesus subjected Himself to when He became man and died for our sins on the cross. So, there are several aspects of Jesus being exalted which culminated His final position as Lord in heaven. Meron nga tayong awit dito, yun. Lord, I lift your hand on high. Yun. So, let's go now to the 4 stages of Christ's exaltation. So, meron tayong 4 stages of Christ's exaltation. Una, yung the lowest point of Jesus' life was His death and burial. Yun ang unang exaltation niya. Yung death and burial. That was the greatest demonstration of His humility. For it was the greatest contrast to the glory He had prior to the incarnation. The first aspect of God's exaltation of Jesus was raising Him from the dead. This exaltation was both literal and figurative. Physically, Jesus was raised to new life. This is a central truth of Christianity. Sa 1 Corinthians 15:17-20. Kung hindi naganap, nasayang lahat ang ating pananampalataya. Tayo ang naging pinakakakawa sa lahat. So, most pitied. And figuratively speaking, sabi sa mga ngaral 9:4, ngunit habang nabubuhay ang tao, ay di siya dapat mawala ng pag-asa. Ang asong buhay ay mas mainam kaysa patay na leon. So, ito yung first aspect of God's exaltation of Jesus, lifting Him up from the lowly place to the dead and restoring Him back to the living. Ang sunod, ang pangalawa ditong exaltation ay yung kanyang ascension, Jesus' ascension into heaven. Sabi nga ni Paul, another aspect of Jesus' attitude of humility is seen in His willingly leaving the glories of heaven in order to become a man and dwell among men. From riches to rags, ipinagpalit niya ang glory in heaven sa mundo nating magulo at makasalanan. So, ulitin natin. Sabi nga yung una natin exaltation, yung pagkamatay niya. Pagkabuhay. At yung kanyang pagkabuhay. Ito yung exaltation niya, yung pag-akyat niya sa langit. Padalawa yan. Padalwa. Kahit tayo'y taga-mundong ito at ito lamang ang available sa ating kaalaman, hindi talagang kaya nating na ang daigdig nating ginagalawan. From the Bible, we only know that heaven is much superior in every dimension compared sa earth. We know it is a place of beauty and majesty,
but we cannot begin to imagine it except from the few, very brief description of it in the scriptures. Sabi sa Book of Revelation, yun the foundation nito are of precious stones. Its streets are pure gold like transparent glass. Meron daw river of the water of life, clear as crystal. On either side of the river is the tree of life bearing 12 different fruits in their season. At higit sa lahat, it is illuminated by the glory of the Lord, which brings up the point that more than any beauty found there is the fact that is the dwelling place of God. So Revelation chapter 21 and 22, it is a place of security, comfort, and love. God will dry our tears there, and no one who is evil is allowed. Again, ito yung second aspect of Jesus' exaltation. Naganap na ito when He ascended back to heaven from where He had come. Matatagpuan niya sa John 3:13 at sa Acts 1:9-10. Ang pangatlong exaltation niya ay yung kanyang restoration to the right hand of God the Father after ascending to heaven. Doon. So, yung pag-akyat sa langit, inilagay siya sa Umupo siya sa kanan ng Ama. Ang dating position niya. Yeah. No? Imagine, napakaganda naroon na siya sa ating mahal na Panginoon sa langit. Sa 1 Peter 3:22, nililigtas kayo ng bautismo sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo na umakyat sa langit at ngayon nasa kanan ng Diyos. Naghahari siya roon sa mga anghel at sa mga kapangyarihan sa langit. Answer prayer ito para kay Jesus sa John 17 as He was restored to the glory that He had previously with the Father. Ito yung nakita ni Stephen sa kanyang vision sa Acts 7:54-60. Son of Man is standing at the right hand of God. Ito ang lalong nagtulak sa kanyang mga kaaway dahil hindi nila matanggap ang kanyang sinasabi, kaya binato siya hanggang mamatay. Jesus returned to the right hand of the Father is the fulfillment of Psalms 110 verse 1. The Lord says to my Lord, sit at my right hand until I make thine enemies a footstool for thy feet. Maupo ka sa kanan ko hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo. Also, take note that bukod dito, Jesus also gained a new position upon His return to heaven and the Father's right hand. He became the high priest for mankind sa Romans 8:34 that Jesus is at the right hand of God who also intercede for us. Hebrews 7:24-25. Ngunit si Jesus ay buhay magpakailanman kahit walang katapusan ang kanyang pagkapari. Dahil dito lubusin niyang maililigtas ang lahat na lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya sapagkat siya'y nabubuhay magpakailaman upang mamagitan para sa kanila. At sa Hebrew 10:12-13, ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog para sa mga kasalanan at yung sapat na. Pagkatapos ay umupo siya sa kanan ng Diyos. Ngayon, naghihintay siya roon hanggang sa lubusang pasukuin sa kanya ng Diyos ang kanyang mga kaaway. Finally, yung pang-apat, yung final exaltation. This is in the future. Ito yung future. It will occur when all His enemies are made a footstool for His feet. Sa Psalms 110 verse 1. Nabanggit na kanina at sa Matthew 22:44. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo. At ito'y mas binigyan diin ni Pablo sa ating text ngayon sa Philippians 2:9-11. Describing the exaltation of His name and stating that every knee shall bow and every tongue confess that Jesus Christ is Lord to the glory of the Father. So this aspect of His exaltation begins with God bestowing on Him the name which is above every name. Sa verse 9. Bestowing, yung Greek, yung charismae, ibig sabihin,
to give freely and graciously. God the Father does not hold back from God the Son. The name given to him is one that is above all names. There are many, many names given to Jesus, including Christ, Son of Man, Son of God, Emmanuel, the Lamb of God, Alpha and Omega, Wonderful Counselor, Mighty God, Eternal Father, Prince of Peace, the Word of God, King of Kings, and Lord of Lords, to name a few. The most unusual name given to Jesus is mentioned in Revelation 19:12, which says, His name, a name written upon him which no one knows except himself. Nakasulat sa kanya ang isang pangalan niya na siya lamang ang nakakaalam ng kahulugan. So, napakaganda nitong sinasabi yung per-stasis ng ating exaltation Ni Lord, Jesus Christ. Kaya, ito yung future. Amen, Yung huli, amen, yung amen. final. Pag sinabing exalted, nang ibig sabihin nun, related dun sa isa lang ang iyong sasambahin. Si Yes. Jesus Christ lang ang kanyang in-exalt. Yes. Sa exaltation, nagsimula, sabi mo doon sa namatay, muling nabuhay. Muling nabuhay. Isa lamang. Siya'y nabuhay, umakyat sa langit. Pag-akyat sa langit, pinaupo sa kanan. At ang future niya, yung pagkaupo sa kanan, lahat ng tao. Yan yung nasa Magbabaw sa Apostles' Creed, di ba? Yeah, or something like Yes, that. Apostles' Oo, Creed. Yung So, ating dinadasal lagi. correct. So, anong ginawa ng mga taong ito para makita natin kung paano talaga iginalang, sinamba ang isang Diyos? Ang sabi doon sa 10 ay ito nga daw, ang unang ginawa nila ay yung pagbabaw ng kanilang mga knees, pagluhod, pagsamba. Pag sinabing yung bowing, ang ibig sabihin nun ay ito yung physical act by an inferior by which they acknowledge to submit to a superior. Pag ikay lumuhod na, sa kanila ang pagluhod, hindi lamang yung tuhod ang nakalapat, kundi talaga pati ang noo, kamay, Parang nakalapagay. Muslim. Ang Muslim talagang dapan-dapa, di ba? In a way, ganon. Pero generally, lahat ng sasamba noon talagang nakadapa na ganyan. Sa earth talaga, the highest point on earth to reach God is by touching the soil. Yan ang sabi ng ibang manunulat. So, yun ang kanilang ginawa noon. By bowing the knee, the inferior places themselves in a position of vulnerability to any action by the superior. Submitted sila. Ano man ang gawin nyo sa akin o aking Panginoon, tatanggapin ko po yan. Ito naman ay naipredict na ni Isaiah doon sa Isaiah 45, 22, 23. Ang sabi doon ay, lumapit kayo sa akin at kayo maliligtas. Kayo mga tao sa buong daigdig. Walang ibang Diyos maliban sa akin. Ako ay tapat sa aking pangako at hindi magbabago. Tutuparin ko ang aking mga pangako. Lahat ng tao ay luluhod sa aking harapan at mangangakong sila'y magiging tapat sa akin. It is prophesied. So lahat ng yan ay magaganap. So yung bowing of the knee before Jesus Christ it will not be optional. It will be done by all creation as the end of the verse indicates sa verse 23. Hindi optional. In other words, magaganap ito hindi sa pamamagitan ng tao sapagkat ang tao ay may katigasan ng ulo and may laging nagbabago ng isip. Sa dulo ng panahon, meron ng tinatawag na by force account. Hindi papayag ang Diyos na hindi maganap na hindi sasambahin. Pero ang importante rito, sino ba yung tinutukoy ng mga taong tutugon sa ganito at magaganap sa kaganapan ng pagsunod sa tao, sa Diyos? So, included uli yan doon sa ating verse 9 to 11. Dahil dito, sila'y lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, ang pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. At ang lahat ay magpapahayag na si Kristo ay Panginoon sa ikaluluhati ng Diyos. So, 3 grupo pala, walang ititira, nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa. Yung first group, yung nasa langit, ito ay binubuo by those that will willingly bow the knee and confess Jesus as Lord. This group includes the holy angels, of course, and every type of, including the seraphim and the cherubim. It includes the redeemed believers of all ages.
Remember that for the Christians to be absent from the body is to be present from the Lord. Sa 2 Corinthians 5:8. And since the Lord is in heaven, that is where we will also be. Doon din tayo, sumakasama tayo by that time. Kasama din dito, all the Old Testament saints who were waiting in Sheol and taken to heaven at the atonement of Christ. Yung pala ang nasa heaven. Kung sino nasa heaven, yan ang talagang sasamba at pupuri sa isang Diyos. Kaganapan noong utos na samba sa ating Diyos. Matthew 27:52 to 53, biglang nahati ang tabing ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nayanig ang lupa at nabiyak ang mga bato. Nabuksan ang libingan at muling nabuhay ang maraming banal na namatay. Lumabas sila sa libingan at pagkatapos muling nabuhay si Jesus. Siya'y pumasok sa banal na lungsod at do'y marami ang nakakita sa kanila. Ito na yung nasa under the earth. Yung second group, those on the earth. Kasi pagdating ni Kristo, hindi naman lahat ay nasa langit na eh. Merong aabutan dito. Ito ay binubuo ng mixture of those who are saved and will willingly bow the knee and confess Jesus as Lord, and the unsaved who will be forced to do so. Those on the earth include all people currently alive and those fallen angels, demons that are active here. Lahat ay yuyuko. Ibig sabihin, wala nang magiging kaagawan Diyos, kahit man lamang sa sandaling yon. Yung third group ay siya naman yung nasa under the earth. Sino naman yung mga nasa ilalim ng lupa? Ito ay those that will be forced to bow the knee and confess that Jesus is Lord. This group include all the unsaved that have died and now wait at the Hades or sa Hades for final judgment, as well as those fallen angels that were confined to prison. 1 Peter 3:19, sa kagalagalang ito, nagpunta siya at nangaral sa mga espiritong nakabilanggo sa Hades, bosom of Abraham, sa Hades. Sila ang mga espiritong ayaw sumunod noong matyagang naghihintay ang Diyos sa panahon ni Noe. So kasama din dito yung sa panahon ni Noe. Kaya talaga nawala ang lahat ng buhay. Sina Noe lang ang natira kasi walang nakikinig, walang sumasamba sa ating Panginoon. So, yung sum of all these three groups cover all the created beings, both those that are followers of God and those who are His enemies. Dito na magaganap. Ikaw man ay hindi follower ni Christ, follower ka man ni Christ, hindi ka exempted na hindi ka sasamba sa akin. Yung sum total noon, heaven, earth, and then under the earth. So, that is an extremely important point to make. Submission to God is not optional. It can be done willingly. Thank you, Lord, willingly. It will be by force, but has to be forced. It is too late to receive God's mercy and grace. Pagka ito'y by force, yung naka-attach doong grace and mercy, mapupurpit. But just the same, these people will bow down their heads. Yun ang message dito. At itong kaganapan ng first commandment, all of God's creation, all of us, believer or non-believers, will be submitting and recognizing our one and only God, which is Jesus Christ. Because it is His will be done on earth as it is in heaven. May kaunti lang idadagdag tayo na halos ang katapusan noon. We are worried about the past, the present, and then the future. Ang kasagutan ay through Jesus Christ, magaganap yan. Siya ang tinutukoy that the only God. Yun naman, baka, ay paano God the Father, paano God the Son. When we talk about God the Son, we are speaking of the whole Holy Trinity. So, yun lang siya. Si Jesus lang ang tinutukoy dito. At yun na nga magaganap. They will worship our Lord Jesus Christ. Dagdagan lang natin ang kaunti because it's worth mentioning. Yung bang pag sinasabi na all will confess His Lordship. At ang lahat ay magpapahayag na Jesus Christ ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Every created being will confess that Jesus Christ is Lord. Walang exemption. Lahat ng created being, Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is Lord. To confess is to agree with God. It is to profess what He has already said. This is an open public confession just as Jesus said sa Matthew 10:32 to 33. Those who confess Jesus before me, hindi ko rin siya ikahihiya sa langit before my Father. Confession is an important part of Christianity. It covers both
doctrinal belief and our daily practice. Declaring the name of the Lord. Jesus Christ is our Lord and Savior. Kasama rin yan, yung pagkukonfess mo naman kay Lord ng iyong makasalanan. Dahil ikaw ay nagsasubmit, sa Kanya ka nakagawa ng kasalanan, kaya isinad mo sa Kanya ang kabuuan ng iyong naging pagkatao. So yun ay kabahagi rin. Yung ating lang pinag-aralan kahapon, confessing is not actually zeroing, erasing your sin. There must be a repentance. There must be a repentance. So, with regards sa word na Lord, may kaunting pag-iingat na sinasabi yung ating nakuhanan nito. Pag sinabing Lord, ang context nito, this referred to the supreme deity, God. Meron kasing nagsasabi ng Lord na halos ay paltan at gamitan ng salitang Sir. Are they the same? Lord and Sir? Yes, sir. Lord and Sir. Ang sabi, malaking pagkakaiba kung mawawala yung pagkilala mo na Diyos ang iyong Lord, ang iyong si Sir. Ay yung salitang master. Iba pa yon. Oo. Yung Sir, parang respeto lang. Pero kalimitan noon ay hindi kasama ang pagre-recognize mo na siya ay Diyos. Yung Master, malapit-lapit pa yung sa Lord. Kasi siya ang iyong Panginoon. Pero kapag ka yung master na yan ay hindi nabuo yung sa kaisipan at puso mo na ito ay Diyos, mawawala rin. Katulad ng ilang mga churches, kinukonsider nila na si Lord ay propeta, dakila, magaling na tao, mangangaral. Yun ay Sir. Yun ay Master. Pero hindi na kinikilala na si Lord Jesus Christ is the Son of God, is God. So doon ngayon, maghihiwalay yan. Kaya nga, pag ikay nag-declare, dapat ito ay, yung respect is not enough. You must be the follower, disciple. Yung lesson ng linggo, ikaw ay alipin, ikaw ay alagad, at ikay mapopromote, magiging steward ka. Yun ay kabahagi ng pag-declare na si Lord is our Savior. So again, mga kapatid, ang ating pag-aaral ay sinigurado lang sa atin na mayroong kaganapan. Ang lahat ng sinabi ng Diyos na sa panahong Kanyang itatakda, lahat ay sasamba sa Kanya. Walang ibang pangalan. Amen. Amen. Thank you, Lord. Meron ka sasabihin ba, sister? Baka yung may birthday. May birthday pa. Oo nga. Naku, sorry. Okay, naghintay. ating batiin maraming may birthday ngayon. Si Brother Tantan Galang, Brother Demos Cabreros, Brother Jacob Danganan, Sister Linda Gaberia, Brother Reno Pederi, si Brother Reno, Sister Ria Rubio, Brother Carlo Kaulilan, Brother Emmanuel Magat, Sister Julie Serkina ba yun? And Sister Len Mondok. Ulitin ko, sister. Yes. Medyo Madami. mga kagalang-galang na kaibigan ito eh. Happy birthday! Ngayong July 29, 2025. Kung wala ka man dito, pwedeng representative mo ang mag-blow out. Si Brother Tantan Galang, kung sino ka mang representative. Brother Demos Cabreros. Brother Jacob Danganan. Brother Hino Fidere. Sister Ria Rubio. Sister Linda Gaberia, nakaligtaan ko. Brother Carlo Kauwilan. Brother Emmanuel Magat, Sister Julie Serquina, and Sister Lynn Mundo. Happy birthday to all of you. Andiyan na si Bong. Hallelujah. Hallelujah. Happy birthday to you.
Happy birthday. Thank you. Happy Enjoy your birthday. day. God bless you more. God bless you more. Meron nakalimutan lang ako mga kapatid. Dagdag ko ha, kaunting tiyaga pa. May 2 minutes pa naman no? So, ang sinasabi din dito, there is no such thing as making Jesus Lord. Kahit anong gawin mo, hindi ikaw magbibigay na ang Diyos ay maging Lord. He is Lord. You either acknowledge that fact or you do not. Another thing, salvation and following Jesus Christ Christ go hand in hand. You cannot be saved without also being Jesus' disciple. You are a slave, servant, steward. The maturity level of each disciple will vary at a time radically so as we struggle against the sin that dwell within us. Romans 7:20. Kung ang ginagawa ko ay hindi ko nais, hindi na akong gumagawa nito, kundi kasalanang naninirahan sa akin. Recognizing that you consider your Lord is in control. Hindi na ito ka, Lord, ha? Ako'y tutulungan mo rito na huwag akong gamitin ng isipang ito para dito. Every Christian is also a follower of Jesus Christ. You cannot believe Jesus is Lord without also striving to follow Him. A refusal to follow Jesus demonstrates a failure of belief. Christian is still sin, but their desire and effort in life is opposite of sin. Nagkakamali, nagkakasala pa rin tayo, pero ayaw natin yun. Kaya tayo tutulungan ng Holy Spirit. They want to please and obey their Lord Jesus Christ and they confess their sins. Timing of the confession is also critical. Kailan mo dapat ito gawin? Ngayon na kaibigan, each time. Every created being will confess that Jesus is Lord. The only question is whether that will happen while you are physically alive or only when you face God in judgment for your sin. If you confess it now while you are still alive, then there is a salvation for your sin, as already explained from Romans 10:9-10. Bagamat inulit, kahit yung mga patay na yun nasa libigan ay pwedeng mag-declare na Jesus is Lord, pero hindi mawawala yung corresponding punishment sa kanilang ginawa nung sila'y buhay pa. Kaya ang timing is right now. Yung timing is right now. If you delay your confession and you should die or Christ return before you, then you will be forced to do so when you are judged by God for your sins. There will not be any weighing of your good against your bad because Scripture is clear that there is no good. There is no good. Lahat tayo naging marumi sa harapan ng Diyos. Ang mabuting gawa natin, maruruming basahan, ang katulad. Yan ang sa Isaiah 64, verse 6. Kaya mga kapatid, thank you Lord. Kung hindi pa po tayo nagkameron ng, hindi only decision It is a new you because you belong to Christ. Dapat ikaw ay Christ-like sa naririnig, nakikita, napipil sa iyo. Doon lamang sa ganong decision and with the aid of the Holy Spirit, tayo ay magiging tumutugon sa unang utos ng Diyos na si ating sinasamba at dinadakila. Amen. In Jesus' name, thank you. Lord, kami po yung nagpapasalamat dahil po sa kadakilaan mo ay amin pong narinig ang iyong banal na pahiwatig tungkol sa First Commandment. Nananalig po kami na talagang ito'y magaganap at amin pong panalangin nang gayon pa man sa aming buhay, kami ay mapabilang doon sa ikaw lamang ang tanging Diyos. Kami po ay bibigyan mo ng lakas, ng tibay, at ang papurit, pasasalamat ay labing sa iyo lamang. Maraming salamat, pagpala sa lahat ng kapatiran sa araw na ito, sa lahat ng magaganap sa kanila, na huwag nilang kakalimutan na mayroong isang Diyos na sa amin ay nangangalaga at pumapatnubay. Again, glory to your Father, to the Son, and to the Holy Spirit. In Jesus' name. Amen. 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 Our repeat new song of the week, Salamat, Salamat sa iyo, Panginoon, composed by Sister Sophia Martinez and Sister Maridet Cruz. Amen. Bye-bye. Bye-bye. Hindi kami mag-iisa, pagkat ika'y kasama na. Hindi kami matatakot, pagkat ika'y nariyan na. Jesus, ikaw
2 Timothy 2:2.